Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is about infinite limits part 2. So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para meron na kayong idea about the topic sa infinite limits. So, ito yung mga na-discuss nating concept. Ito yung kailangan yung tandaang theorem or formula. And nakasolve na rin tayo ng problems dun sa part 1. Umabot tayo sa problem hanggang problem number 10. Okay, sige. Tuloy lang natin. Solve lang tayo ng more problems para ma-master nyo pa tong topic na to, infinite limits, for your calculus 1. So, let's have problem number 11. For 11, sulat ko muna. Limit of 2 over t squared minus 3t minus 4 minus 3 over t plus 4 as t approaches negative 4 from the left. Yan. So, meron tayong left hand limit tayo, no? Kasi left hand limit tayo kasi may minus sign. Ibig sabihin, approaching tayo, yung t approaching sa value na negative 4, pero dapat less than negative 4. Okay? So, try muna natin kung pwedeng i-factor. Factor muna natin para mas madali nating ma-identify kung mag-approach sa 0 to. Yung denominator. So, limit ng 2 over, so factored form ng t squared minus 3t minus 4 sa dalawang binomial factors. Factors ng t squared is t and t. Then, isip ng factors ng negative 4. Kapag inad mo is negative 3. Okay? So, pwedeng positive 4 and negative 1. Right? Kasi 4 times negative 1, negative 4. 4 plus negative 1, negative 3. Minus 3 over t plus 4. So, ito wala na siyang factor. Then, limit as t approaches negative 4 from the left. So, pag sinubstitute natin yung negative 4 sa mga t, check natin. So, 2 over negative 4 from the left plus 4. Negative 4 from the left minus 1 minus 3 over negative 4 from the left plus 4. Yan. So, ibig sabihin kapag negative 4 from the left, less than negative 4. Diba? So, sa number line, so kung ito si negative 4, so dapat dito tayo kukuha ng value. So, ang pwedeng value natin dyan is negative, negative 4.000001. Okay? Kasi less than negative 4, di ba? So, kapag pinlagin nyo dito, negative 4.000001 plus 4, mag-a-approach yan sa 0 through negative values. So, 2 over 0 approaching 0 negative or approaching 0 through negative values.
Tapos ito, negative 4 minus 1. Pwede nyo na lang yung i-combine as negative 5. Then dito, minus 3 over. So, ganun din dito. Same lang siya dito, di ba? Mag-a-approach yan sa 0 through values, through negative values. Okay? So, kapag sinimplify natin, magiging 2 over. So, di ba, approaching 0 through negative values, times mo sa negative 5. Eh di mag-a-approach din siya sa 0 through, ano na siya, positive na siya. Kasi negative times negative, positive. Okay, so naging approaching 0 na through positive values. Dito naman, minus 3 over, so 0, approaching 0 through negative values, edi pwede siyang maging infinite limits, di ba? Ito rin, pwedeng maging infinite limit kasi constant yung numerator nyo na yung denominator is nag-a-approach sa 0 through positive and negative. So, automatic dalawang infinite limits yan. Pero anong sign neto tsaka neto? So, check nyo, by rule of division, positive divided by positive. Positive, infinity. Minus, ito naman, positive divided by negative. Kasi negative to di ba? Negative. So, meron tayong positive infinity minus negative infinity. Or, positive infinity plus infinity. Or kahit ko na lagyan na itong infinite plus sign. So, ano ibig sabihin yan? Infinity plus infinity. Indeterminate ba yan kapag infinity plus infinity? Hindi. Infinity pa rin. So, wag niyong gagawing 2 infinity 1 infinity plus 1 infinity, 2 infinity. Mali yun. So, infinity pa rin. Positive infinity. Pero, kapag infinity minus infinity, yan yung indeterminate, di ba? So, bawal yan. So, positive infinity yung sagot. Okay? 11. Next, number 12. Limit of 2x cubed minus 5x squared over x squared minus 1 as x approaches 1 from the left. So, from the left tayo, ibig sabihin, a-approach yan ni x si 1 through values less than 1. Let's say 0.999999. Okay? So, kung pwede nyo munang i-simplify, mas maganda, i-factor muna natin para mas madali nating ma-determine kung approaching approaching 0 to yung denominator through positive or negative value, if ever. So, if a-factor out ko muna, so limit so dito sa numerator, common monomial factoring, ang common monomial factor lang is yung highest power nung x, si x squared, right? And then, 2x cubed divided by x squared, 2x, minus 5x squared divided by x squared, 5. Tapos sa baba, difference of 2 squares, di ba? Pwede yung isulat as x squared minus 1 square. So, ang factored form niyan ay x plus 1 and then x minus 1. So, wala naman tayong makakancel. Okay? Pero finactor ko siya para mas madali natin madedetermine kung approaching 0 through positive or negative values. Okay? So, kapag pinlog in natin yung 1 sa mga x through values less than 1, bale 1 negative squared 2 negative 1 minus 5 over 1 negative plus 1, 1 negative minus 1. So, sinama ko yung yung sign na to para aware tayo na approaching tayo sa 1 through values less than 1. So, sa taas, wala namang problema as long as hindi magzi-0. Kahit mag-0 yan, okay lang. Basta sa numerator,
kahit i-direct sum nyo lang yung 1, i-disregard nyo tong sign na to. Sa denominator lang mahalaga yung sign na to kasi chine-check natin kung mag-a-approach sa 0 through positive or negative values para mag-infinite limits, diba? So, negative 1 squared is 1 pa rin times 2 times 1 minus 5, bale 2 minus 5, negative 3. Or we have 1 times negative 3, negative 3 sa numerator. Sa denominator, eto, hindi yan magzi-0 kasi 1 plus 1 lang yan. So, pwede nyo isulat agad as 2. Tapos, ito yung magzi-0 kasi 1 minus 1 is 0. Pero, approaching 0 through what? Positive or negative? So, dahil nga, ang ina-approach natin, ang pag-approach natin sa 1 is through values less than 1, ang i-assign nyo is 0.99999, diba? Minus 1 nyo yun. Approaching 0 through negative kasi 0.999 minus 1 is negative. Okay. Or kapag sinimplify further, 2 times positive 2 times approaching 0 through negative, approaching 0 through negative pa rin kasi positive times negative, negative. So, pwede na ba yung mag-infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator mo at yung denominator is approaching 0 through negative values. So, automatic infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative infinity? So, check nyo, rule of division, numerator is negative, divided by denominator is negative, negative divided by negative, positive. So, the answer is positive infinity. Gets? Okay, number 13. Number 13, paano pag-limit ng floor function of x minus x over 3 minus x as x approaches 3 from the left? So, meron tayong left-hand limit kasi approaching 0 ay approaching 3 tayo through values less than 3. So, pwede nyong i-assign dyan sa x is kasi less than 3 na close sa 3. 2.9999999, di ba? Okay. Kaso, paano to kapag may floor function? Ito, na-discuss ko to sa one-sided limit. Kung napanood nyo yung one-sided limit video ko, diniscuss ko yung definition ng floor function. Ano yung floor function ng x or greatest integer function ng x? Equal siya sa n, piecewise to eh. Equal siya sa n if n is less than or equal to x less than to n plus 1. So, laging yung pipiliin ito. Halimbawa, floor function of 2.1. So, sa number line, check nyo kung saan nakapagitan na dalawang integer si 2.1. Diba sa 2 tsaka sa 3? So, si 2.1, let's say somewhere here. So, kapag kinuha mo yung floor function ng 2.1, ang pipiliin nyo, either 2 or 3 lang yan. Pero, ang lagi nyong pipiliin is yung nasa left integer, yung 2. Okay? Ganun din kung 2.999. So, nandito naman yun, 2.999. So, dahil nakapagitan si 2.999 sa 2 at 3, si 2 pa rin ang pipiliin nyo. Palaging yung left integer. Paano kapag 3? Floor ng 3. So, kapag 3 na siya mismo, hindi na in between ng 2 and 3 yun, di ba? Kasi 3 na talaga siya. So, ang pipiliin yung value is yung 3. 3 na. Kasi, less than or equal, less than yung equal yung definition natin dito. So, inclusive dapat yung n. Okay? So, paano kapag 4.5? So, hindi ka na in between 2 and 3 dito. Saan ka na in between? Sa number line, sa 4 at 5. Dalawang integers palagi na pumapagitan sa given number sa loob ng floor, 4.5.
anong pipiliin mo? 4 or 5? Palagi yung nasa left integer, yung 4. O paano kapag floor ng negative 1.1? So kapag negative 1.1, saan yan nakapagitan? Sa negative 2 at negative 1. So somewhere here, negative 1.1. So anong pipiliin mo? Negative 2 or negative 1? Negative 2, palaging kaliwa. Okay, so nagets na yung floor function kasi mahalaga yung concept nito dito sa problem. So, paano kapag limit ng floor function of x minus x over 3 minus x as x approaches 3 from the left? So, kukuhain nyo muna to. Aalisin nyo muna yung floor function. Gagawin nyo siyang constant. Bale, dahil 2.99999 nga tayo kasi from the left, pag kinuha mo yung floor ng 2.99999, ayan, di ba, nakuha natin kanina, equal siya sa 2. So, ibig sabihin, pwede nyo na lang tong gawin as limit ng 2 na lang to. Kinuha nyo na yung value niya habang nag-a-approach si x sa 3 from the left. So, 2, tapos copy nyo na yung the rest. 2 minus x over 3 minus x. Then, limit as x approaches 3 from the left. So, parang normal, ano na lang kayo, rational algebraic. Kasi wala ng floor function symbol. Yan. So, pwede nyo nang i-direct sub yung 3 sa x. So, 2 minus 3 over 3 minus 3. Yan. So, sa numerator, walang problema. I-disregard nyo lang tong sign na yan. Basta, i-combine nyo 2 minus 3. Negative 1. Pero sa denominator, ito mahalaga na kino-consider natin kung from the left or from the right yung limit. Kasi nga, check natin kung mag-a-approach sa 0 through positive or negative. Di ba mag-a-approach yan sa 0 kasi 3 minus 3, 0. Pero anong sign neto? Plus or minus? So, dahil nga 2.99999 ang i-assign natin sa 3 kasi from the left, pag sinubtract mo sa 3, 2.999 minus 3, negative. Approaching 0 through negative. So, ang sign mo lalagay dito is minus. So, pwede ba siyang mag-infinite limit? Ay, mali pala ako. Dito ko pala ilalagay, sorry. Dito pala yung x, no? Hindi dito. Sorry. So, mababaliktad kasi nandito ngayon si 2.9999. So, ito kasi yung isa-substitute nyo kay x. Kanina nilagay ko dito which is wrong. So, dapat nandito pala si x. So, kapag 3 minus 2.999999, edi magiging positive. Kasi mas maliit yung 2.9999 sa 3. So, approaching 0 through positive values pala. Okay? So, pwede ba siyang infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator, denominator is approaching 0 through positive. So, automatic infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative? So, check nyo yung rule of integer, division. So, negative divided by positive. Negative. So, negative infinity. Gets? Okay. Next, number 14. Limit ng floor function of x squared minus 1 over x squared minus 1 as x approaches 1 from the left. Okay, so from the left, ibig sabihin yan, mag-a-approach si x sa 1 through values less than 1. So, pwede nating i-assign kay x ay 0.999999999, di ba? Pero may floor function tayo.
So, aalisin muna natin. So, kuhain muna natin yung floor function ng x squared. So, dahil nga ang ina-approach ni x is 1 through values less than 1, ang pwede mong i-assign nga kay x is 0.9999999. Or kahit sige 0.9 na lang, basta less than 1. So, ipa-plug in mo dito si 0.9, bale, floor ng 0.9 squared. Bale, ilan yan? 0.81. Floor ng 0.81. So, sa number line, saang dalawang integers nakapagitan si 0.81? Sa 0, tsaka sa 1, di ba? So, somewhere here, 0.81. So, anong pipiliin nyo dito sa dalawa? Etong nasa left, yung 0. Okay? So, ibig sabihin, 0 na to, ang magiging limit natin ngayon, bagong limit is limit ng 0 minus 1, negative 1 na lang, right? Over x squared minus 1. Then, limit as x approaches 1 from the left. Ayan. So, pwede nating i-factor muna tong x squared minus 1 para mas madali nating makita kung approaching 0 from the right or from the left. So, negative 1 over factored form ng x squared minus 1, that's x plus 1 times x minus 1. Then, limit as x approaches 1 from the left. So, pwede nyong i-substitute yung 1 from the left dito sa x. So, negative 1 over 1 plus 1, then 1 minus 1. So, negative 1 over 1 plus 1, that's 2. And then, ito magsi-0 yan, di ba? Kasi 1 minus 1, 0. Pero, check nyo yung sign sa taas kung positive or negative. So, dahil ang value natin is dapat 0.999999. I-minus 1 nyo yun. Negative. So, approaching 0 to through negative values. Okay? So, negative 1 over 2 times approaching 0 through negative values, approaching 0 through negative values pa rin yun, di ba? Kasi positive times negative, negative pa rin. So, pwede ba tong mag-infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator mo, tapos approaching sa 0 yung denominator through negative values. So, automatic infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative? So, check nyo yung rule of division of integer. So, sa numerator, may negative tayo. Divide nyo by the denominator na negative din. Negative divided by negative. Positive. So, therefore, the answer is positive infinity. Okay, gets? Next, let's have problem number 15. Limit of floor function of x minus 1 over the floor function of x minus x as x approaches 2 from the right. Okay. So, from the right, ibig sabihin, mag-a-approach si x sa 2 through values greater than 2. So, pwede nyong i-assign sa x ay 2.000000001. Okay? So, dahil may floor function tayo, evaluate muna natin yung floor function kapag yung x is inaga-approach sa 2 through values greater than 2 like 2.0000001. So, ang floor function ngayon ng 2.000000001 ... Kasi, in between yung 2.0000001 sa ang dalawang integer, sa 2 tsaka sa 3. So, somewhere here, 2.00000. So, ano yung floor ngayon ng 2.00001? Anong pipiliin nyo? Yung 2 or 3? Yung palaging left integer, which is the 2. Okay, so ibig sabihin, pwede nyo nang ipalit dito sa floor function ng x, pareho is 2.
So, magiging limit ng 2 minus 1 over 2 minus x na lang tayo. So, pinalit ko na yung 2 dito pareho. Then, limit as x approaches 2 from the right. So, masisimplify pa tong 2 minus 1 as 1 na lang. Okay. So, pwede nyo nang i-direct sub na lang yung 2 sa x. So, 1 over 2 minus 2. So, 1 over, eto magzi-0 kasi 2 minus 2 is 0. Pero, true positive or negative values. So, check nyo, dahil approaching dito si 2, approaching sa x dito sa 2, true values greater than 2. So, di ba ang inassign natin is 2.0000001. So, pag minus mo, yung 2 minus 2.0000001, negative. Approaching values through negative, approaching 0 through values, through negative values, di ba? So, pwede ba yung mag-infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator tapos approaching 0 yung denominator through negative values. So, anong magiging sign? So, infinite limit yan ha. Anong magiging sign? Positive or negative infinity? So, check nyo. Positive yung numerator divided by negative yung denominator. Positive divided by negative, negative. So, the answer is negative infinity. Okay, next. Number 16. Limit of x cubed plus 9x squared plus 20x over x squared plus x minus 12 as x approaches 3 from the left. So, approaching from the left, ibig sabihin, mag-a-approach si x sa 3 through values less than 3. So, kung pwede nyo munang i-simplify natin, try nating i-factor. Dito sa numerator, common monomial factoring muna, no? So, lowest power nung x is x. Tapos, x cubed divided by x, x squared, plus 9x squared divided by x, 9x, plus 20x divided by x, 20. Tapos sa baba, pwede itong i-factor, no? Dalawang binomial factors, quadratic trinomial. So, factor nung x squared is x and x. Tapos, isip kayo ng factors nung constant na negative 12. Kapag inad nyo is equal sa coefficient nung x term na 1. So, pwedeng negative 3 tsaka positive 4. Kasi negative 3 times 4, negative 12. Negative 3 plus 4, positive 1. Limit as x approaches 3 from the left. Ito kaya, pwede pa ba itong ma-factor? Iisip tayo ng factors ng 20 kapag inad is 9. Pwede, 4 and 5. Sige. So, if a-factor pa natin to further, so limit ng x times sa dalawang binomial factors ulit. Factors nung x squared is x and x. Then, factors nga nung 20 pag inad is 9. Pwedeng positive 5 and positive 4. Kasi 5 times 4, 20. 5 plus 4, 9. Over x minus 3 times x plus 4. Limit as x approaches 3. So, may makakancel pala tayo. Masisimplify pa natin yung expression. Ito. So, ang matitira na lang is limit ng x times x plus 5 over x minus 3 as x approaches 3 from the left. So, pwede nyo nang i-direct sub yung 3 sa x. So, magiging 3 times 3 plus 5 over 3 minus 3. So, sa numerator, i-simplify nyo lang yan. So, 3 times 3 plus 5 muna is 8. So, 3 times 8, positive 24. Tapos sa baba, 3 minus 3, so automatic magzi-0. Pero, check nyo kung true positive or negative values.
Kasi approaching tayo sa 3, true values less than 3. So, ang inassign nating value dapat dito, pwedeng 2.9999999. Okay? So, pag sinubtract nyo yung 2.99999 minus 3, less than 0 or negative, di ba? So, ibig sabihin, mag-a-approach to the 0 through negative values. Okay? So, pwede ba tong mag-infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator, tapos approaching 0 yung denominator. So, infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative? So, check nyo, positive yung numerator, divided by negative yung denominator. So, positive divided by negative, negative. So, the answer is negative infinity. Okay, number 17. What if limit of 6x squared plus x minus 2 over 2x squared plus 3x minus 2 as x approaches negative 2 from the right? So, from the right, ibig sabihin, mag-a-approach si x sa negative 2 through values greater than negative 2. So, kung sa number line yon, ito si negative 2, dito. Pag ganyan. So, pwede nyong i-assign dyan sa x is negative 1.9999999. Okay? Kung pwede nyo munang i-simplify, simplify muna natin. Pwede ba tong ma-factor? Sige, try natin tong i-factor. Yung AC method. Multiply nyo muna tong 6 sa negative 2. Bale, magiging ano yan? X squared. Alisin nyo yung x. Alisin nyo muna yung 6 sa x squared. So, x squared plus x minus 6 times negative 2, negative 12. Tapos, saka nyo i-factor the usual factors ng x squared, x and x. Then, isip kayo ng factors ng negative 12 kapag inad nyo is yung coefficient ng x na 1. Pwedeng negative 4, positive 4, and negative 3. Okay? And then, i-divide nyo ngayon yung constant na to pareho sa 6. Yung 4 at negative 3. Tapos, i-lowest term nyo, x plus lowest term ng 4, 6, 2/3. Lowest term ng 3, 6, 1/2. Tapos, itong 3, gagawin yung coefficient ng x. So, 3x plus 2. Tapos, itong 2, gagawin yung coefficient ng x, 2x minus 1. So, ito yung factored form ng numerator. 3x plus 2 times 2x minus 1. Okay, pwede nyo i-check. Diba? 3x times 2x, 6x squared. Multiply nyo to, 2 times 2x, 4x. Multiply nyo to, 3x times negative 1, negative 3x. Add nyo, 4x plus negative 3xx. Dapat same siya dito sa middle term, positive x. Okay, so tama. Pero pwede nyo ding i-trial and error na lang. Usually, yung iba nagta-trial and error na lang, hindi niya gumagamit neto. So, sa baba, sige, try nating i-trial and error na lang tong baba. Huwag na natin gamitan neto. So, isip kayo ng factors ng 2x squared. Isa lang naman yun, di ba? 2x and x. Tapos, isip kayo ng factors ng negative 2. Trial and error. Sige, negative 1 dito, positive 2 dito. Tapos, i-check nyo kapag minultiply nyo to,
tsaka ito, tas add sila, dapat 3x. So, negative 1 times x, negative x. 2x times 2, positive 4x. So, add mo, negative x plus 4x, 3x. So, tama sa middle term. So, ito agad yung factored form. Ayan. So, may maka-cancel tayo. Pwede palang i-cancel si 2x minus 1. So, ang matitira na lang is limit ng 3x plus 2 over x plus 2. Then, x approaching negative 2 from the right. Yan. Saka nyo pwede nang i-substitute yung negative 2 sa mga x. So, magiging 3 times negative 2 plus 2 over negative 2 plus 2. Yan. So, sa numerator, ano to? Kahit disregard nyo na lang tong plus sign na to. Basta, i-simplify nyo lang. 3 times negative 2, negative 6 plus 2, negative 4. Tapos sa baba, mag-a-approach yan sa 0. Diba? Kasi negative 2 plus 2, 0. Pero, true, positive or negative values? So, check nyo dahil yung x is nag-a-approach siya sa negative 2, true values greater than negative 2. So, inassign nga natin is negative 1.99999999. Pag inad mo yung negative 1.999999 plus 2, positive, approaching 0 through positive. Diba? Kasi mas maliit yung negative 1 or magsusubtract ka ng 2 minus 1.999, positive yon. So, infinite limit ba to? Yes, infinite. Kasi constant yung numerator tapos yung denominator is approaching 0 through positive values. Pero anong sign nung infinity? Positive or negative? So, check nyo, rule of division, negative divided by positive. Negative. So, negative infinity yung sagot. Okay, problem number 17. Next, problem number 18. Limit of x minus 1 over the square root of 2x minus x squared minus 1 as x approaches 1 from the right. So, pag from the right, ibig sabihin, ina-approach ni x si 1 through values greater than 1. So, pwede nyong i-assign kay x ay 1.0000000.1. Okay? Kasi dapat greater than 1 na close enough sa 1. So, kung pwede nyo munang i-direct sub yung 1 sa x, try natin. Kung hindi siya mag-i-indeterminate. So, 1 minus 1 over the square root of 2 times 1 minus 1 squared minus 1. Obviously, magzi-0 over 0 to kasi 1 minus 1, 0. Tapos ito, square root of 2 minus 1 squared, square root of 1 minus 1, 0. So, bawal, di ba? Pag indeterminate, hindi pwedeng tanggapin yan as the limit. Value ng limit. Di ba? So, ito, 1 minus 1 or 2 minus 1 pala. Square root ng 1 minus 1, 0. So, 0 over 0. So, kapag may 0 over 0, ira-rationalize natin ngayon to kasi, may radical. Unlike yung mga previous example, puro mga polynomial.
So, hindi magwo-work dito yung factoring. Try nating i-rationalize. So, i-multiply natin. So, i-rationalize natin para mawala yung indeterminate form. 'Di ba? I-alter natin yung form nung given expression. So, pag i-rationalize natin, i-multiply natin both numerator and denominator by the conjugate nung expression either sa numerator or denominator na may radical. So, sa denominator tayo may radical. 'Di ba? So, kukuhain natin yung conjugate nito. So, paano kumuha ng conjugate kapag square root? Kakopy nyo lang yung first term, which is yung square root of 2x minus x squared. And then, kuhain nyo yung opposite sign or additive inverse nung second term, negative 1. So, opposite nyan is positive 1. So, i-multiply ko din, yung kakopy ko lang din to sa numerator, yung square root ng 2x minus x squared plus 1. Parang nagmumultiply ka lang ng 1, di ba? Kasi makakancel mo to, 1 lang yan, equivalent yan. So, magiging limit ng, ito, i-multiply ko, numerator times numerator, pero hindi ko i-expand kasi mamaya, for sure, may makakancel tayo dyan. So, pagtatabihin ko lang, yung x minus 1 times square root of 2x minus x squared plus 1. Over, so dito sa baba, kapag conjugate of each other ang i-multiply natin, difference of two squares na yan. Na lang yan, di ba? So, i-square mo yung first term. So, square root of 2x minus x squared quantity squared. Then, minus, square mo yung second term na 1, 1 squared. Then, limit as x approaches 1 from the right. So, copy lang tong numerator. Limit of x minus 1 times the square root of 2x minus x squared plus 1 over, ito, i-simplify natin. So, di ba makakancel mo yung square root kasi ni-square. So, 2x minus x squared na lang. Then, minus 1 squared, 1. Limit as x approaches 1 from the right. So, limit ng x minus 1 times square root of 2x minus x squared plus 1 over, ito, i-ano ko, i-arrange ko siya, unahin ko yung negative x squared, then followed by plus 2x, then minus 1. Mapa-factor ba natin to? Try ko munang alisin yung negative sa x squared. I-factor out ko yung negative. So, copy. Pa-factor out ko yung negative ba? So, negative times negative x squared divided by negative positive x squared, positive 2x divided by negative negative 2x, negative 1 divided by negative positive 1. Yan, so mafa-factor na to, 'di ba? Perfect square trinomial 'yan eh. Pwedeng i-factor as negative x minus 1 squared, 'di ba? Or kapag dalawang binomial factors, x minus 1 times x minus 1. So, makakancel natin ngayon to, yung x minus 1. 'Di ba yan yung nagpa-indeterminate, 0 over 0? Kapag pinlog-in mo kasi yung 1 sa x minus 1, both numerator and denominator, magzi-0 over 0. Kasi 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0. Yun yung nagpa-indeterminate. So, dahil kinancel na natin, pag nire-evaluate natin yan sa 1, yung simplified expression, defined na yan. Or hindi na magi-indeterminate. So, ang matitira na lang is limit ng square root of 2x minus x squared plus 1 over negative x minus 1 as x approaches 1 from the right. Okay, sige. Try natin i-substitute pabalik ulit si 1 sa mga x. So, square root ng 2, 1. 2 times 1 minus
1 squared plus 1 over negative times the quantity 1 minus 1. So, sa numerator, bale square root ng 2 times 1, disregard nga lang tong plus, hindi na yun mahalaga. So, 2 times 1 minus 1 squared, 2 minus 1, square root ng 1, plus 1. Or sige, diretso na natin, 1 plus 1, 2. So, positive 2 yung numerator. Yung denominator, negative 1 minus 1. Mag-a-approach yan sa 0. Diba? Pero through positive or negative values. So, dahil approaching tayo sa 1 through values greater than 1, pwedeng ang value natin dyan is 1.00000.1. So, kapag minus mo yung 1.00000 minus 1, negative, ay positive pala, sorry. Positive. Approaching 0 through positive. Kaso may negative ka dito or kahit siguro ilagay nyo na lang sa taas yung negative para hindi na natin baguhin to. So, magiging negative 2 over approaching 0 through positive. Yan. So, pwede na ba tong infinite limit? Yes, kasi constant yung numerator, tapos yung denominator is approaching 0 through positive values. So, automatic infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative? So, rule of integers, division. So, negative divided by positive. Negative infinity. So, problem 18. Isa pa ba? 18. Oras na. Sige, 19. Limit of x minus 2 over 2 minus the square root of 4x minus x squared as x approaches 2 from the left. So from the left, ibig sabihin mag-a-approach si x sa 2 through values less than 2. So pwedeng i-assign kay x is 1.999999. Diba? Try natin kung ida-direct sub ko muna si 2 sa mga x. So 2 minus 2 over 2 minus the square root of 4 times 2 minus 2 squared. So 0 to, 2 minus 2, 0. Ito, 2 minus square root of 4 times 2, 8 minus 2 squared is 4. 8 minus 4, 4. Square root ng 4, 2. 2 minus 2, 0. Indeterminate. 0 over 0, so bawal. Indeterminate. So, kailangan nating i-manipulate itong expression. So, kapag may radical, i-rationalize natin. So, i-multiply ko both numerator and denominator by the conjugate nung expression na may radical. So, yung denominator yung may radical, di ba? So, ano yung conjugate neto? Kakopy niya lang yung first part na 2 and then yung second term, kukuhain niyo yung opposite sign. So, negative square root of 4x minus x squared, opposite nun is positive.
square root of 4x minus x squared. Then copy nyo lang to sa numerator. So 2 plus square root of 4x minus x squared. So pwede nyo nang i-multiply. So sa numerator, pagtatabihin ko na lang yung x minus 2 times 2 plus square root of 4x minus x squared. Di ko na i-expand kasi mamaya may makakancel tayo dyan. Over, so sa denominator naman, pag minultiply natin yung conjugate of each other, difference of 2 squares na lang yon. So square nyo yung 2, 2 square, minus square nyo yung square root of 4x minus x squared. Okay? So magiging limit ng x minus 2 times 2 plus square root of 4x minus x squared over 2 square is 4 minus, so makakancel nyo na yung square root sa square. Magiging 4x minus x squared. So lagyan yung parenthesis kasi may minus operation. Didistribute natin yan ngayon. So magiging limit ng x minus 2 times 2 plus square root of 4x minus x squared over 4 minus 4x, then negative times negative x squared, positive x squared. So, limit ng x minus 2 times 2 plus square root of 4x minus x squared over, arrange ko lang to, unahin ko na yung x squared, then followed by negative 4x plus 4, limit as x approaches 2 from the left. So, pwede ba itong i-factor? Yes, perfect square trinomial yan eh. So, limit ng x minus 2 times 2 plus square root of 4x minus x squared over, ang factored form neto, di ba, is x minus 2 quantity squared. Or kapag ginawa nating dalawang binomial, x minus 2 times x minus 2. Yan. So, may makakancel tayo, si x minus 2. Which is, ito yung nagpa-indeterminate. Kapag pinlagin mo kasi yung 2 sa x minus 2, both numerator and denominator mag-0. 0 over 0. Kaya, kapag in-eliminate na natin yan, pag nire-evaluate natin sa 2, hindi na siya magiging indeterminate. Okay? So, magiging limit na lang ng 2 plus square root of 4x minus x squared over x minus 2. Yan. So, pwede nyo nang i-resubstitute, i-replug in yung 2 sa x. So, 2 plus the square root of 4 times 2 minus 2 squared over 2 minus 2. So, 2 plus square root ng 4 times 2, 8, minus 2 squared, 4. So, bale, square root ng 8 minus 4 is 4. Square root ng 4 ay 2. 2 plus 2, 4. So, sinimplify ko na 4. Yung numerator over, eto magzi-0 yan. Kasi 2 minus 2, 0. Pero, anong sign? True positive or negative values? So, dahil yung value ng x is pwedeng 1.9999999. So, ibig sabihin, 1.99 minus 2 magne-negative. So, approaching 0 through negative values. Okay? So, infinite limit ba tayo? Yes, kasi constant yung numerator, tapos approaching 0 yung denominator. So, automatic infinite limit yan. Pero anong sign? Positive or negative? So, dahil positive yung numerator, divide nyo sa negative na denominator, positive divided by negative, negative infinity. Gets? Okay, so nakasolve tayo ngayon ng 19 problems. Tutuloy pa natin. Sige, magpa-part 3 pa tayo para mas ma-master nyo pa tong topic sa infinite limits. Abangan nyo yung part 3 ha. So, subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math.
Tapos hit nyo na yung notification bell para mano-notify kayo pag may live tayo ulit or video tutorials. Lilink ko na lang din sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist ko sa differential calculus para mapanood nyo na lahat ng mga video tutorials ko for differential calculus simula sa pinakaunang video, unang lessons nyo hanggang sa pinakadulo para meron na kayong reference video tutorial playlist from our channel para sa buong subject nyo na differential calculus. Pwede nyo na yung i-binge watch, i-marathon kapag kailangan nyong mag-advanced study or mag-review, di ba? Okay, so good luck sa mga nagte-take ng differential calculus subject. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang mabuti, practice mag-solve ng maraming problems, parang yung ginagawa natin dito sa tutorial. Marami tayong sinusolve para talaga ma-master nyo. And syempre, panoorin nyo yung mga video tutorials ko sa YouTube dito sa differential calculus playlist. Okay, para makatulong sa inyo. Okay, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.